Yo? Malinis pa sa holy water, ma'am. Huwag ka mag-alala. Sagot na nasa kabilang linya. Pinatay na ni Chantal ang tawag. Hindi pa rin siya mapakali. Pumasok si Tom sa cabin niya na agad din naman niyang nilapitan. Napakunot ang binata na makita ang tensyonadong mukha niya. Pumasok sa isipan niya ang posibleng dahilan kung ba't nagkakaganito ang dalaga, pero sa ikalawang pagkakataon, nagdadalawang isip siyang paniwalaan to. Anong ginagawa mo dito? Parang takot na tanong ni Chantal. Umakto si Tom na normal lamang. Ihahatid na kita. Walang sabi-sabi, kinuha na ni Chantal ang bag niya at diretsong lumabas. Naiwan naman si Tom sa loob na hindi maintindihan ang mga kilos ni Chantal. Sumunod siya agad sa dalaga. Inalalayan siya nitong paakyat na sila sa boat na sasakyan paalis ng isla. Pagbaba nila ng speedboat, tumiretso sila sa parking lot. Nang nasa kalsada na sila, hindi maalis sa side mirror ang kotseng sinasakyan ang kanyang paningin. Nakabantay ang kanyang mga mata sa isang itim na van na sumusunod sa kanila. Kanina pa ito paglabasan na ng parking lot ah. Okay ka lang, Chantal? Nagpasalin-salin ang paningin ni Tom sa dalaga at sa kalsada. Kuya Chris, may sumusunod sa atin. Ani Chantal. Kinakabahan na siya. Look, that black van is chasing us. Mga tauhan ko sila. They will be your bodyguards? Sagot ni Tom. Bodyguards? Chantal frowned. I don't need it. Alam ko ang naging trabaho ko. At nadikit ka na sa akin? Marami ang may galit sa akin. Posible na madadamay ka? Explanasyon niya. Chantal calmed. Got it? Sumandal siya sa backrest at ipinikit ang mga mata. Pakigising na lang ako kapag we're in school na ha? Tinoon ito ang mga atensyon sa pagmamaneho. After how many hours, nakarating na sila sa paaralan ni Chantal. Pumaligid sa sasakyan niya ang mga bodyguard. Ginising niya ang dalaga at agad din naman tong nagmulat ng mga mata. Nasaan na tayo? Tanong ng dalaga habang ginila ang paningin sa loob ng kotse. Oh, we're here. Sabi nito na makita ang building ng paaralan. Walang paalam siyang lumabas ng kotse at naglakad papasok ng paaralan niya. Pinagtitripan pa siya ng mga estudyante dahil sa mga bodyguard niya na nakasunod sa kanya, pero wala siyang pakialam sa mga ito. Nang masigurado na nakapasok na ang dalaga, tsaka pa lamang umalis si Tom doon. Dumiretso siya sa office niya. Hindi alam na nakakarami, he is the CEO of Philippine Enterprises Corporation. He hid his identity as a billionaire for a long time because of his illegal businesses. For almost 8 years. Nakasuot lang si Tom ng t-shirt, pants, jeans, and Converse. And his appearance, he doesn't look like a CEO. Pagdating niya sa office, umupo kagad siya sa chair at nilabas sa drawer ang tambak niyang papeles na tatrabahuhin. Nilapag niya ito sa mesa at sinimulang basahin ang isa't isa. Once a week lamang kasi ito pumapasok kaya't natatambak ng mga trabaho niya. Pumasok sa office niya ang kanyang secretary. May dala ito ng mga document. Sir, ito po yung mga documents dapat pong pirmahan? Ani ng lalaking secretary. Pakilapag na lang dito yan sa mesa, Bert. His response. He looked straight at him. Anyways, kamusta ang pakikipag-partnership natin sa RB Company? Pumayag ba sila? They're the biggest company in Italy. Kailangan natin silang makuha. According to Mr. Brioche, papayag lang siya pag ikaw makikipag-business meeting sa kanila, ani ng secretary. What's your plan, sir? Ipapaprepare ko na ba ang flight mo, sir? Sandaling napapaisip si Tom. Nagdadalawang isip siya dahil di niya kayang iwan sa Chantal. May nagbabanta sa buhay nito dahil sa kanya. Natuon ulit ang pansin niya sa kanyang secretary. No, not now. You may now leave. Lumabas ang secretary. Nagsimula na ulit magtrabaho ni Tom. Pagkatapos niya pirmahan ng mga documents, tumingin siya sa clock na kakalapag sa mesa niya. It is already 2:30 in the afternoon. Dinampot niya ang cellphone na nakalapag sa mesa at tinawagan isa sa mga bodyguard ni Chantal. Sinagot agad na nasa kabilang linya. Yes, boss? Sumandal si Tom sa backrest ng inuupuan. How's your mom, Chantal? Anong ginagawa niya ngayon? Nandito siya sa isang snack house, boss, kasama ng mga kaibigan niya. Sagot nito. Bumuga si Tom na isang buntong hininga. Okay, make sure hindi mawawala sa paningin niyo siya, ha? Yes, boss. Pinatay ni Tom ang tawag. Nilapag niya ulit ang cellphone niya sa mesa at bumalik sa tinatrabaho.
hanggang hindi niya napansin ang oras. Napamura siya na mapatingin sa orasan. 5:23 na ng gabi. Dali siyang tumayo, dinampot ang cellphone at tumiretso sa kotse niya na nasa garahe. 5 p.m. labas na ni Chantal, kaya't sigurado siyang naghihintay na to sa labas ng paaralan ngayon. On the way to Chantal's school, may nasa kabayan si Tom ng mga police patrol. Pinaon niya rin ang mga ito at ilang kilometro lamang siya sa paaralan. Nagtataka siya dahil doon huminto ang mga pulis at maraming tao sa harap ng kalye ng paaralan. He stopped the car on the side of the street when the cellphone in his jeans pocket rang. Sinagot niya ito at ang iyak ni Chantal ang tumambad sa paningin niya. Kasunod ng tawa ng isang boses matandang lalaki. "Hello, your stepsister is beautiful, isn't it?" Panunod John na matandang nasa kabilang linya. Halos magkabuhol-buhol pa ang mga salita sa sinabi. "I can tell her to, you know what I mean?" Kiniyom ni Tom ang kamao. "Mr. Chua, don't you dare hurt Chantal. Huwag mo siyang idadamay. What do you want, ha?" "Yan ang gusto ko sa iyo nagtatanong ka agad?" 90 million. Kabayaran sa nawala sa akin ng kinansel niyang order ko. "I can give it to you," Tom cursed. Huwag mong ipapadapo mga daliri mo kay Chantal." The old man in the other line laughed. "Bilisan mo lang. Alalahanin mo. Asong ulol to mga tauhan ko. Naglalaway sa babae mo. Huwag mo kong paghintayin, baka pakawalan ko mga to at ipalapa kong Chantal mo. Pagbabanta nito. Iti-text ko na lang sa'yo kung saan mo dadalhin ng pera at anong oras." Sabi nito at saka pinatay ang tawag. Ang manubera ng kotse ang napagdiskitahan ni Tom sa galit niya. Kilalang kilala niya si Mr. Chua at alam niyang hindi safe si Chantal sa kamay nito. Tom was on his mansion. Dahil sa pag-aalala, hindi siya makapirme sa isang tabi. Ready na ang pera habang hinintay niya ang mensahe nito. Tumunog ang cellphone niya. Agad niyang sinagot ang tawag na hindi ni-chinek ng registered name. "Hello? Nasaan ang anak ko? Bakit wala siya sa bahay?" Hindi ko rin matawagan ang phone niya. Sunod-sunod pang tanong ang nasa kabilang linya na si Charlene. Tom don't know what to do. Nagsara bukas ang bibig niya. Di alam ano ang sasabihin. Nasa resort kami, tita. Chantal is, swimming." He tried to calm down but failed. "Are you sure? Kinakabahan ako dito. Can I talk to her?" Mababa sa boses ng ina na hindi naniniwala sa pahayag ni Tom. "I want to talk to my daughter. Give the phone to her now." Mando nito. "Kasi tita, nasa tubig pa po siya eh." "No, give it to her right now," Charlene shouted angrily. Without thinking, he told the truth. "I am sorry, tita. Chantal was kidnapped and His words clipped by reading a message from Mr. Chua. Immediately, Tom called off the phone and ran to his car. The money was in the back seat, placed in 2 huge bags. He got into the driver's seat and drove the car towards the address was on Mr. Chua's message. Huminto si Tom sa tapat ng abandonadong building. Lumabas siya ng sasakyan at kinuha ang pera sa backseat. Bitbit niya ang mga ito papasok ng building. "Ang bilis mo naman," sigaw ni Mr. Chua habang papalapit si Tom sa matanda. "Where's my money?" Huminto si Tom sa paglalakad. Bahagya niyang binato sa harapan ang 2 bag. "Nasaan si Chantal?" Sinenyasan ni Mr. Chua ang mga tauhan na ilabas ang dalaga. Kalaunan sumulpot sa isang sulok si Chantal. Hawak siya ng 2 lalaki. Binigay nila to sa amo nila. Umiiyak sa Chantal na makita niya ang kuya niya. Nawala ang takot na kanyang nadarama. "Kuya, help me!" sigaw ni Chantal. "Pakawalan mo na siya, Mr. Chua. Ito ang pera mo." Tinuro pa ni Chantal ang bag sa harapan. "Tulad nga ng sabi mo, 90 million. Now, let her go?" Wala siyang kinalaman sa lahat. Sinenyasan naman ni Mr. Chua ang isang tauhan niya. Nakurin na ang pera. Agad din naman itong sumunod. Binuksan nito ang bag at chinek ang laman. Sumenyas to pabalik ng matiyak na pera nga ang laman ng bag. Tumawa si Mr. Chua. Nasasihan sa balita ng tauhan niya, kasabay ng pagsenyas ito ulit sa isa pang tauhan. Basa ng luha ang pisngi ni Chantal habang inihahatid siya ng lalaking may hawak kay Tom. Bahagya siyang tumakbo ng ilang hakbang na lang ang layo niya sa kanyang kuya at yumakap siya dito. Naramdaman din niya ang yakap na isinukli nito. Inapuhap ni Crisostomo ang likod ng dalaga. It's okay. You're safe now?" Chantal sighed in relief. "I know, kuya. Alam ko ililigtas mo ko." Si Tom ang unang bumitiw sa yakapan nila.
Bahagya niya hinila ang dalaga papunta sa likuran niya. Tinoon niya ang pansin sa kalabang nasa kanilang harapan na nakangising nakatingin sa kanila. Marademonyong tingin ang isinukli ni Tom dito. Paano ba yan, Gutierrez? See you next time. Ani Mr. Chu at sinanyasan ng mga tauhan na lumisan sa lugar. Tuloy ang lumisan ng mga to dala ang pera. Humarap si Tom sa stepsister. Siya mismong yumakap dito. Sa pagkakataong to, tiyak na lamang siyang nakaramdam ng kaligtasan para sa dalaga. Binitawan siya nito at pagyakap, pinagsiklop ang kanilang mga kamay. Bahagya pa niyang hinila palabas ng building. Diretso sa sasakyan niya. Tahimik silang dalawa na nasa loob ng sasakyan hanggang makauwi sila sa bahay ng kanilang mga magulang. It is already 9 in the evening na makarating doon. Pagpasok sa kwarto ni Chantal na magsalita ang kuya niya sa likuran. Patawarin mo ko kung nadamay ka sa magulo kong buhay. Malungkot na pahayag ni Tom. That's why I don't. Biglang yumakap si Chantal sa kuya niya. No, kuya. Alam ko na kahit ilang beses akong makidnap, ililigtas mo ko. Hindi. Kailangan natin layuan ang isa't isa. Baka nagtatadyak si Chantal na umiyak. No, hindi mo ako iiwan? Hindi mo ako pa pwedeng iwan ulit. Please, kuya, huwag mo akong iwan. I can't live without you na. Inapuhap ni Tom ang likod ng dalaga para pakalmahin. Di siya makapaniwala sa actions nito. Sa iksi ng pagkasama, hindi siya makapaniwalang ganon na kalalim ang epekto niya sa dalaga. Don't leave me, Chantal murmured. I won't, pabulong pang sabi ni Tom. Hindi kita iiwan. Pumasok ka na at magbihis ka na. Magpapahanda lang ako ng hapunan. Binitawan pa na Chantal ang kuya. Ngumiti siya dito at pumasok sa kwarto niya. Nag-half bath siya at saka nagbihis. Buwaba siya na naka-night robe. Naabuti niya si Tom sa living room na natutulog. Humihilik pa ito at halatang puyat sa mga nangyari. Nilapitan niya ito at bahagyang umupo sa gilid ng sofa, hinihiga na stepbrother. Senyorita, anda na pong pagkaing pinahanda ng senyorito, ani ng katulong. Nasa bandang likuran to ng senyorita. Salamat, manang. Sagot ni Chantal dito na hindi man lang niya napansin ang paglapit. Umalis to ng katulong at naiwan sa Chantal. Pinaglandas ang daliri niya sa labi ni Tom. No, I won't let you throw me again, like a trash. Nagising si Tom sa pakiramdam na may tao sa tabi niya. Mukha ni Chantal ang bumungad sa paningin niya. Umupo siya sa kinigan habang nasa dalaga lamang ang paningin. Ngumiti si Chantal. Gigisingin na sana kita para kumain. Sabi pa nito. Tawag na po tayo ni Manang. Ready na ang food. Sweet mo ngayon, kuya, ha? Takot ka ba na sabihin ko kay mama ang nangyari? Panunokso ni Chantal. Tom sat next to the stepsister. She already know what happened, he said while putting food on her plate. Nawala ang sigla sa mukha ni Chantal. Napalitan ito ng pag-aalala. Tumawag siya kanina. Inahanap ka, kaya't napilitan akong sabihin sa kanyang nangyari. Eksplanasyon ni Tom pagkakitang nag-iba ang timpla ng mukha ni Chantal. Napalingon si Chantal sa kuya niya dahil sa narinig. She was worried of what she heard. Bakit mo sinabi? For sure galit yun sa'yo at papalayuin ka niya sa akin, kuya. Tumigil si Tom sa ginagawa at tinuon ng pansin sa dalaga. He saw by her eyes and actions, she is genuinely worried. Hinawakan niya ang kamay nito para pakalmahin, kasunod ang paghalik sa likuran ng palad. Di niya mapahayag kay Chantal kung gaano niya kamahal ito, pero pinaparamdam niya ito sa pamamagitan ng halik na ito. Anong gagawin natin, kuya? Nag-aalalang tanong ni Chantal habang hinahalikan nito ang likuran ng palad niya. Nang ilayo niya ang kamay nito sa kanyang labi, tumingin ng diretso si Tom sa mga mata ng dalaga. Tatanggapin natin kung ano man ang sasabihin ng mom mo. Kuya, wag mo na akong iiwan, ha? Pagmamakaawa niya. Tumango si Tom pero hindi niya alam kung matutupad niya ba ito kapag natapos na ang pinapagawa ko sa'yo. Balitaan mo ko, ha? Sabi pa nito bago niya pinatay ang tawag. Marahas niyang naiilag ang cellphone sa kama habang nanggagaliite sa galit. 2 years ago after she got kidnapped, bumuo si Chantal ng isang grupo na pinamumunuan niya. Mga lang kaluluwa ng mga tauhan niya. In short, she's a leader of a group that's also doing illegal businesses, like killing and more. She did it to protect herself at ang pinakarason kung bakit ito ginawa para mahanap ang kanyang kidnapper. Marahas na humiga si Chantal sa kama. Pinikit niya ang kanyang mga mata para matulog. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya dinadalo ng antok. May kung anong hinihintay siya at active na active ang utak niya. Bumaba siya ng kama at di mapakaling pasuri-suri sa espasyo ng kwarto.
4 na oras na nakakalipas nang tumunog ang cellphone niya. Dali niyang sinasagot ang tumawag. Alam niyang ito ang hinihintay niyang balita. What's the news? Tanong niya nasa kabilang linya. Patay na po si Mr. Chua, madam. Ani na nasa kabilang linya. Good. Tipid pa niyang sabi bago pinatay ang tawag. Bumuntong hininga siya at saka inayos ang sarili. Nilapag niyang cellphone sa nightstand bago bumalik sa kama. This time she was peacefully sleeping. Isang malakas na katok sa pintuan ng kwarto ni Shane ang gumising sa kanya. Humikap siya at wala pa sa animo tumayo at binuksan ang pintuan. Nabuhayan siya na makita ang ina niya sa labas ng kwarto. May pag-aalalang makikita sa ekspresyon ng mukha nito. Oh God, my daughter! Yumakap si Charlene sa anak. Buong gabi siyang walang tulog dahil sa pag-aalala nito. I am glad you're safe. Mom, akala ko hindi pa kayo makakabalik. Umaakto siya na hindi niya pa alam kung bakit ako umuwi kaagad. Why are you here? Where is Tito? Bumitiw si Charlene sa anak. Hinaplos ito sa pisngi. Kasunod ang pagsuri ng kabuuan ni Chantal. Nang matanto niyang wala itong sugat o kahit napasa. Saka lamang siya nagsalita pero hindi nito sinagot ang katanungan ni Chantal. Nanaig sa kanya ang galit na makita na nasa maayos na kalagayan ng anak. Huwag mo siyang ipagtatanggol. Alam ko na ang nangyari. Hindi alam ni Chantal kung paano pakalmahin ng ina. Wala siyang mabigkas na mga salita. Sumunod siya sa mom niya papunta sa kwarto ng step-brother. Susubukan niya itong awatin habang pinupukpok ang pintuan gamit ang mga kamay nito. Ramdam na ramdam ni Chantal ang galit ng ina. Walang pag-aanlangan binuksan ito ang pintuan at tinarap ang galit ng madrasta. Wala siyang ginawa kundi yumuko nang sinalubong siya nito na matutulis na titig. You! Pinagkatiwalaan kita. Akala ko magiging safe ang anak ko, pero hindi. You let her kidnap. Paano kung si Charlene? Charlene clipped her own words for her to stop mentioning about what happened to her daughter. 2 years ago, alam niya na may traumang anak sa nangyayaring iyon dahil sa mga tattoo nito. Nakayuko pa rin si Tom. Walang lakas loob na makipag-harapan sa madrasta. Tita, I am sorry for what happened. Tatanggapin ko ang galit mo sa akin. Alam ko kasalanan ko ang nangyari. Buti alam mo. Ayoko makitang lumalapit ka sa anak ko. Duro ni Charlene sa binata. No mom, that is not fair. Tutol ni Chantal. Wala siyang kasalanan. In fact, gumasa siya ng millions para lang mailigtas ako. Humarap si Charlene sa anak. No, kahit gumastos pa siya ng bilyon para maligtas ka, hindi na ako papayag na lalapit ka pa sa taong to. Tinuro niya ulit ang stepson. Umalis siya doon na hinihila ang anak at pinapasok sa kwarto nito. All Tom did is to watch them leaving in front of him. Wala siyang karapatan na suwayin si Charlene o tumutol sa gusto nito. For him, makakabuti rin na lumayo siya sa dalaga para hindi na ito mapahamak. At balak din naman niya itong layuan. Isasara niya sana ang pintuan nang biglang lumutang si Ben sa harapan niya. May masama itong tingin sa kanya, halatang galit sa mga nangyari. Hinayaan niya nakabukas ang pintuan at tinalikuran ng ama pero sumunod to sa kanya sa loob. Bumalik siya sa kama habang hihiga na sana siya. Nagsalita si Ben. I know what you did 2 years ago to her. Intro ni Ben na nakakuha ng atensyon niya. Ikaw ang kidnapper niya. Tumuri ng pagkakatayo ni Tom kapag humarap sa ama. Tumingin sa bandang direksyon ng pintuan para suriin. At walang nakitang tao doon kaya't nawala ang kaba niya. Binalik niya ang paningin sa ama. Keep your mouth shut, he said to him in a warm tone. Hindi natinag si Ben sa babalang iyon ng anak. Alam niya kung ano ang kayang gawin nito pero alam niya kung hanggang saan ang kaya nito. Simula nang lumayas ito, may kalaban nito sa negosyo. Minomonitor pa rin ito ang buhay niya ng palihim at pinoprotektahan, lalo na ang mga kalaban sa negosyo. Maliman pero anak pa rin niya ito. Kung alam mo pala ang ginawa ko, bakit hindi mo ako pinakulong? Matigas na tanong ni Tom. Dahil anak pa rin kita. Pero ngayon, hindi. Punong-puno na ako sa pagiging ama mo.